Mga master, sa isa pong video na posted ng GSIS sa kanilang Facebook page, ito po ay tungkol sa mga ilang updates na maibigay ng GSIS, ay natalakay po itong plano ng ahensya na palawakin ang kasalukuyan pong MPL Flex. At ito nga po ay maging available sa kanilang plano ngayong darating na May 2024. At ang isa po sa pinaka hinahanap na mga miyembro na provision ng MPL Flex sana ay ito pong pag-buyout ng loans sa mga private lending institutions or PLIs. Ito ay bahagi ng plano ng GSIS na masimulan ngayong taong 2024. Kaya ang balak po natin sa 2024 ay papalawakin po ang MPL Flex program at lagyan ito ng buyout feature dahil mukhang ito ay kinakailangan upang matulungan ang mga miyembro na nagkaroon ng utang sa ibang mga nagpapahiram sa kanila na napakataas ng yung interest. So yun mga master ang naging pahayag ng GSIS President at General Manager Vic Veloso. So ito po ay isa sa mga aabangan ng mga GSIS members ngayong darating na buwan ng Mayo sa susunod na taon. And hindi po ito ganoon kadali, no? Parang magiging G-file po ito and hindi po tayo mag-e-expect na ito ay magiging available online tulad po ng usual na MPL Flex. Kasi nga tulad po ng G-file, kinakailangan po natin ng statement of account galing sa mga PLIs, kinakailangan din po natin ng iba pang proseso, no? Kinakailangan talaga dito ng actual process ng loan doon sa mga involved na lending institutions at maging sa GSIS. So panigurado mga master ay maglalabas ng mga bagong guidelines ng GSIS nito pagdating ng susunod na taon. So para po itong magiging katulad ng GFAL, yung pong GSIS Financial Assistance Loan, pero ito ay magiging expanded MPL Flex na. No, so yun po yung plano ng GSIS ngayong darating na taong 2024 with regards sa MPL Flex. Pero may mga nakikita po tayo mga master na ilang mga pwede pong concerns, no, dito po sa uri ng loan offer na ito. Now, if ever po na hindi po magtataas ng loanable amount itong si GSIS, ay posible na yun lamang po mga mayroong at least 10 years na paid premiums ang magiging masaya. Kasi nga po yung utang nila sa mga PLIs sa mayroong 5 years term ay pwede na nilang ma-applyan sa MPL Flex, expanded MPL Flex for up to 15 years term. So, panigurado na tataas yung magiging net take home pay dahil liliit yung monthly amortization. Pero yung mga below 10 years na PPP, no, if ever na hindi po magbabago yung current po na loanable amount at saka po yung term. Kung hindi po kayo umabot ng 10 years PPP sa ngayon, di ba? Yung pwede ninyong ma-avail ay up to 6 years term pa lamang. So yung ibig sabihin nun, yung loan niyo sa mga PLIs na mayroong 5 years term ay ma-buyout into expanded MPL Flex na mayroong 6 years term. So 1 year term lang yung difference, tapos mas mataas pa yung monthly amortization ng GSIS compared sa mga PLIs. So talagang halos hindi mo mararamdaman yung magiging pagbabago sa net take home pay mo if ever na hindi po magbabago yung term at saka loanable amount dito sa expanded MPL Flex. So yun po yung isang concern na nakikita po natin mga master, and sigurado naman po ay makikita din po ito ng GSIS sa kanila pong gagawin na pag-aaral tungkol po sa prosesong ito. Sa ngayon mga master ay aabangan na lamang po natin ang mga susunod na updates may kaugnayan sa expanded MPL Flex na plano po nilang ipapatupad sa darating na Mayo taong 2024. Just make sure na kayo po ay nakasubaybay sa ating mga social media accounts para updated sa mga further discussions sa naman pong pagbabago sa loans, no, may kaugnayan po dito sa MPL Flex.